Maligayang pagbati po sa lahat ng mga kapatid sa pagdiriwang natin sa ika-70 taong anibersaryo ng pagkatatag ng ating lokal, ang lokal ng Tinajeros. Sa loob ng 70 taon, matagumpay nating naitawid at naitaguyod ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa kabila ng maraming hadlang at pagsubok na ating naranasan, hindi ito naging hadlang sa ating mga kapatid upang ipagpatuloy ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya samahan niyo po kami balikan ang ilang mahalagang kasaysayan at pangyayari sa loob ng 70 taon. Na tumatawag ng ibong mandaragi mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, aking namang papangyayarihin, aking pinanukala, aking namang gagawin. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinapid. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng isang tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Hulyo 27, 1914. Kaalinsabay ng pagsiklaw ng unang digmaang pandaigdig at ayon na rin sa mga hula na nasa Biblia, ang Iglesia ni Cristo ay bumangon sa malayong silangan sa pamamagitan ng pangangaral ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. 4 na taon lamang ang nakalipas matapos na opisyal na mairehistro ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas, Oktubre 1918, naitatag ang lokal ng Tinajeros. Pupunta tayo ngayon sa bahay ng matatandang kapatid at may tungkulin ng ating lokal. Ipapakwento natin sa kanila ang kanilang mga karanasan kasama ang sugo, gayon din ang kasaysayan ng ating lokal noong nagsisimula pa lamang. Naalala ko pa ho yung panahon ni Kapatid na Felix na nabubuhay siya. Meron akong anak na inihandog niya dyan sa lumang kapilya. Siya ang naghandog. Noong panahon na yun. Yun nga, malapit na kasi siyang mawala na, mamatay. Noong panahon na yun. Naabutan ko na buhay pa siya. Nahihandog namin niya yung anak kong panganay na lalaki. Dahil sa matagal-tagal na rin po kayo, inabot po ninyong ka Felix po na Opo, pangangaso binata po. po ako yun. Ano pong karanasan po ninyo, halimbawa sa pangangasiwa po nila ng pagsamba sa lokal po? Ma-espiritu. Talagang malakas ang kapangyarihan si Kapatid na Felix. Ang payo ng kapatid na Manalo, kailangan lalong magtumibay sa pananampalataya at na ang mga pag-uusik ay lalong panindiganan ng mga kapatid
magpanghinaan ng mga kalooban sa mga pag-uusig na dumarating. Ang unang tungkulin po sa lokal ay bilang mga awit at naging kagawad po ako ng Kapisyanang Maligayang Pagtatagumpay. Ang Kapisyanang pong Maligayang Pagtatagumpay, ang katumbas po ngayon sa panahon ito ay ang Kapisyanan ng Bindi at Kadiwa. Sapagkat noong panahon po yun ay wala akong tinatawag na Kapisyanan ng mga Bindi. Ang aktibidad ko at mga nagaganap ng panahon yon ay halos patuloy na nagaganap din po sa panahon ito. Kaya ang iglesia po ay patuloy na dumarami dahil sa ginagawang mga aktibidad ng mga kapisyanan. Malabon, dinadayo namin yan. Ang Lungos nga pala, yan, dyan sa Lungos. Marami po bang naaakay nun? Marami na aakay nun. Ang kapatid na Feliciano Gonzales, diyan nakapagpropaganda sa Lungos. Nagkaroon ng diskusyon dito, malakihang diskusyon. Dito sa loob ng Pinheros, ang tumayong ministro natin, si Cab Joaquin Balmores, ang kalaban nun, pero hindi iglesia ng Diyos. Yung mga dalaga, binata, kasama namin yung pangurundyako namin. Pangurundyako na namin na si Ricardo Manahan. Yun ang kaulan ng pangurundyako rito na kasama-sama namin na nag-aakay hanggang doon sa Portrero, sa may silo, panghulo, doon sa Santo Rosario Village, sa may Patungkat mo, yun. Hanggang doon po umaabot po yung Oo, pagpapalaganap. Ay, naku, hanggang doon sa Tugatog. Yung Tugatog hanggang sa Kandaan, doon kami nakakarating. Lalakad lang kami kahit hating gabi. Kahit malakas ang ulan. Kaya kung uwi kami, minsan basang-basa kami ng ulan. Ang naalala ko noon, nagkaroon kami ng parang propaganda dyan sa may tulay ng Tinajeros. Inuusigo dito ang iglesia. Nagkaroon nun ng kaguluhan. Pagkatapos yung nagtakbuhan pa nga ho yung mga tao diyan kasi natatakot ako na nandun ako sa loob ng bahay. Yung mister ko lamang ang nakikita kong lumabas. Tapos parang may away, ganun. Noon ho, yung ganun. Tapos si kapatid na Erdi noon tira wala na. Nandun siya sa central noon. Ewan ko, nagsugo siya nito. Andito na sila kapatid na Taker. Nakita ko pa noon. Tama namin. Kaya noon pa po, nakakaranas din po kayo ng pag-uusig po rito. Marami yung pag-uusig dito. Dito po masyadong mga tao dito. Sila katolikong sarado. Ganito yon. Iisa pa ang bahay dyan, wala pang karsada, yung kat mo na yan. Ang nauna dyan, sika Poring. Pagkatapos parami ng parami. Yung bang, linggo-linggo may natatayo ng bahay, hindi parami ng parami. Yun, namimiss yung yung iba. Sika kasama ko pa dyan tagapangasiwa natin, si Carey, si Dani Orosa. Di ba matagal dito si Dani? Yun, lagi na sa noon. Noon po, nausig po ba ang iglesia noon nung nagmimisyon kayo? Paano po ba Oo, inusig? syempre. Pero mas maganda noon. Napakadaling mag-mission. Bahay-bahay ako Okay. Naabot nga ako alas 11 ng gabi dyan. Sa pag-akay Pag po? nakaalis na yung manggagawa, ako naman ang kakausap. Para talagang matandaan nila. Talagang yung dumating si KRD, talagang yung mga kadalagaan, lumulundag sa tuwa. Doon sa harap, nakita ni KRD.
Gaano po sila kadalas na dumadalaw po dito noon? Minsan sa isang sa tatlong taon ba? Taon-taon, dumadalo rin. Paano naman po yung pangangasiwa nila ng pagsamba po? Ang ganda. Talagang Napakabiyaya po. biyaya. Ano ka ng Tejeros, malapit sa puso ng pangangasiwa. Kaya tayo ay lalo dinadalam ng kapatid na Erdi. Lalo na nung mamatay si kapatid na Bibencio Cusiko, dumalaw siya rito. Dumadalaw sa bahay ni kapatid na Rosario Gonzales. Kasama yung magkakapatid na Bading, kapatid na Patulim, ang kapatid na Erdi. Magkakasama sila magkakapatid na dumadalaw dito. Kamusta naman pong kalagayan ng pagsamba po noon sa panahon Ay, po maganda ninyo? ko. Pati pagsamba ng kabataan, pati yung pagsamba ng kabataan, may espiritu. Noong panahon na yon, bagbag dami ng pagsamba ng kabataan noong panahon na yon. Nung malipat kami dito, nasa bahay ni kapatid na Gregoria Cruz ang pagsamba. Nung bumagyo ng 1934, lalagpak ang bahay ng kapatid na Gregoria Cruz. Nalipat ngayon sa bahay ng Bonifacio Duarte na biyanan ni Cirilo Gonzales. Pagkatapos po noon, saan naman po? Pagkatapos nun, nalipat po sa bahay namin dito na sa Kaingin. Maraming taon din po ang inilagi ng pagsamba dito hanggang nakapagpatayo ng bahay-sambahan sa Perla po, Perla Street. Diyan lang. Ito ang Perla Street sa Barangay Tinajeros, kung saan naitayo ang unang gusaling sambahan ng lokal. Halos bukid pa lang ito noon at wala pang gaano ng mga bahay. Tara, pasyalan natin. Dito rin sa Perla Street kung saan unang natayo ang mga naging dako ng pagsamba, itinayo ang malaki at magandang bahay-sambahan ng lokal na siyang naging pamalagiang dako ng ating mga pagsamba. Sa paglipas ng panahon, habang nadadagdagan ang mga taon ng iglesia sa lokal, ay lalong kinakitaan ng ibayong kasiglahan at pakikipagkaisa ang mga kapatid sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala. Naalala ko nang kami ay nasa kabataan pa, kami po ay naging mga awit sa children's. Noong mga panahon na yon ay talagang yung kasiglahan sa pag-awit at maging sa mga aktibidad na sinasagawa. Sa katunayan po, kami ay kaisa lagi sa mga socializing. Noong
kami po ay naging nasa binhi na, noong panahon namin ay talagang napakasigla. May mga pagdadalo kami sinasagawa, mga sports activities, mga socializing na ito po ay halos linggo-linggo sinasagawa sa mga purok. Uunahin namin ang purok 1, purok 2, 3, 4, 5. Yung pa lang po ang naalala ko na purok ng Tineros noon. Lumipas po yung mga panahon na kami po ay napunta na sa kapisan ng Kadiwa. May mga aktibidad pa rin na isinasagawa. No? Naging bahagi po ang lokal ng Tineros doon po sa mga programa na isinasagawa po sa ating pavilion. Na panahon na yun ay doon sinasagawa yung mga anniversary ng Iglesia ni Cristo. May mga sinasagawang mga tagisan sa pag-awit na ang lokal ng Tineros po, no, isa sa mga finalists. Kaya ang lokal ng Tineros ay bahagi po ng mga programa noon sa distrito po. July yun, tag-ulan yun, pero itong paligid natin, hindi umuulan. Kaya ang naakay natin noon, 1,200. Panahon pa ni Karod, nakapag-akay tayo ng nasa 900 plus. And then itong huli, na itong July, nakapag-akay tayo ng nasa 900 almost. Ganyan. Sa panahon ng mga pag-aakay, bago mag-akay, nagpapanata muna. Pagkatapos, ang mga kapatid nagbabahay-bahay. Yung mga sasakyan. Yan, yung ibig sabihin, lahat ng mga may sasakyan dito sa lokal, ginagamit natin sa mga pamamahayag. Lalo-lalo, halimbawa, ang mga purok na malalayo dito sa kapilya. Ganon ang ginagawa natin. Yun naman ay kusang loob nilang pinagagamit sa lahat ng mga pamamahayag natin. Kaya nagtatagumpay yung ating mga gawain. Nagkaroon tayo ng pamamahayag sa parte ng Tugatog dyan sa ano pangalan dito? Diwa. Nagkaroon tayo ng panahon na kulang-kulang na 3,000. Meron tayong mga plaque tinanggap mula sa sentral na bukod doon sa 7 plaking iyon, lagi tayo namanguna doon. At pagkatapos yung mga trophy, meron tayong trophy, 3 taon na sunod-sunod yan na lagi tayong namanguna sa pagbubunga. Sa darating na ikalawa ng Oktubre ng taong ito, ang lokal ng Tineros ay sasapit sa kanyang 90 taong anibersaryo ng pagkatatag. Kaya marapat lamang na ipagdiwang natin ito sa pamamagitan ng paglulunsad ng malalaking aktibidad sa lokal. Tayo na, puntahan natin ang bahay ng pastor. Kaugnay ng paggunita natin sa ika-90 anibersaryo ng pagkakatatag ng lokal natin, lokal ng Tineros, ay bumalangkas tayo ng 90 mga aktibidad na ang ilan dito ay nasimulan na, sinisimulan at patuloy na ipatutupad sa lokal hanggang sa 2009. Ang ilan sa mga aktibidad na nasimula na nitong buwan ng Hulyo, taong kasalukuyan, nagsagawa tayo noong July 6 ng Emergency Disaster Preparedness Seminar para mahanda ang mga kapatid sa mga sakuna, kalamidad na dumarating sa ating paligid. Sa buwan din yan, ng Hulyo, nagkaroon tayo ng Grand Evangelical Mission. At masasabi natin, naging matagumpay ito sapagkat marami ang mga nagpahayag ng pag-ani sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa buwan ng Agosto ay meron tayong isinagawang siglakas na kung saan
ang mga kapatid at mga may tungkulin, sama-samang nag-exercise, nag-jogging, para manatili ang kalusugan ng ating pangangatawan sapagkat ito ang ginagamit natin sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at para lalo nating matupad ang ating mga tungkulin. Sa buwan din ng Agosto, sasagawa tayo ng photo exhibit. Po ang ating committee na kasalukuyang gumagawa ng captioning at nagdidikit din po ng mga picture sa kartulina na gagamitin sa photo exhibit. Hindi natin siyempre malilimutang magsagawa sa buwan ng Setyembre ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Kaya meron tayong inihahanda na Tinejeros, Choir, Evangelical Mission, pamamahayag sa lokal yan, pero pangungunahan yan ng lahat ng mga mang-aawit sa ating lokal. At sa buwan ng Oktubre, buwan yan kung saan dyan natatag ang lokal natin, ay sa October 2, petsa kung kailan natatag ang lokal natin, dahil sa iyan ay natapat ng araw ng Huwebes, pagsamba, doon natin isasagawa sa pagsamba ang ating pagpapasalamat, ang ating pagpupuri sa ating Panginoon Diyos dahil sa niloob niya na makasapit ang lokal na ito sa ika-90 anibersaryo. Diyan din sa buwan ng Oktubre ay bilang bahagi ng ating paggunita sa anibersaryo ng ating lokal, magsasagawa tayo ng musical night. Yan ang pinakatampok na aktibidad natin. Isang gabi na awitan, na pawang mga awiting Kristiyano ang ating ihahandog na mga bilang sa ating programa, bahagi pa rin ang ating pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. At sa buwan pa rin ng Oktubre, may mga nakahanda pa rin tayo na mga aktibidad gaya ng seminar sa batas. Kailangan po yan, lalo sa panahon ngayon. Meron din tayong Binhi Friendship Day, Kadiwa Night, at sa Oktubre at 31, bilang paggunita natin sa kaarawan ng ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, magsasagawa tayo ng Victorious Evangelical Mission, pamamahayag sa lokal. At marami pa na mga nakalatag na mga aktibidad hanggang sa 2009 bilang bahagi pa rin yan ng paggunita natin sa anibersaryo. Bumabati ako sa isang lokal natin ng maligayang pagbati sa anibersaryo ng ating lokal. Salamat po. Mga kapatid, binabati ko kayo ng happy anniversary ng ating lokal. Happy anniversary sa lahat ng kapatid sa lokal ng Tinejeros. Binabati ko ang lahat ng mga kapatid sa Tinejeros na happy anniversary. Ako po si kapatid na Sudel Isagun, bumabati sama pong aking pamilya sa lokal ng Tinejeros ng happy 90th anniversary. Sana po ay mamalagi kayong maalab sa pananampalataya, nagmamahalan sa isa't isa, kakaisa, at patuloy na makapagbigay kapurihan, kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Kaya, nihiling ko sa inyo mga kapatid na huwag kayong bibitiw. Patuloy kayo na makipagkaisa sa lahat ng mga aktibidad natin sa lokal. Yung kasiglahan natin ay ipagpatuloy natin. Maghanda tayong lahat sa nalalapit nating pagsalubong sa ating Panginoong Hesukristo. At sana tularan natin, mga kapatid, yung mga nangauna sa atin na mga kapatid at mga may tungkulin. Maging inspirasyon natin sila kung paano nila pinagtalaghan ang kanilang tungkulin. Na ang iba sa kanila, kapiling natin ngayon,
kahit masasabi nating maedad na, matanda na, bili mo naman, 80 years old, 90 years old, pero nagsisika pa rin tumupad sa tungkulin. Iyon ang ating gawing tularan, lalo na ng mga kabataan. At yung ilan nga, na mga matatanda ng may tungkulin, na pinagpahinga na ng Panginoon